Paano kung ang sagot na pinakahiniling mo sa Diyos ay dumating mismo sa sandaling tumigil ka na sa paniniwala? At paano kung ang himala ay hindi dumating sa rurok ng iyong pananampalataya, kundi sa katahimikan ng iyong pagkapagod? Sa loob ng maraming taon, sina Zacarias at Isabel ay namuhay mismo sa lugar na iyon. Isang espasyo kung saan nananatili pa ang pananampalataya, ngunit ang pag-asa ay wala na. Kilala sila sa kanilang integridad, sa kanilang pagsunod, sa kanilang devotion. Magataong ginagawa ang lahat ng tama, ngunit may dalang isang bagay na hindi ganap na nakikita ng sinuman. Isang kawalan. Wala silang anak. At sa panahong yon, hindi lamang yon isang kawalan sa loob ng tahanan. Isa itong marka. Isang panlipunang pasanin. Isang tahimik na katanungan na sumusunod sa kanila sa bawat tingin, sa bawat komento, sa bawat sandali ng pag-iisa. Ilang beses silang nanalangin. Ilang beses silang naniwala na iyon na ang sandali. Ilang beses lumipas ang panahon at walang nangyari. Hanggang sa may nagbago. Hindi sa mundo sa paligid nila, kundi sa loob nila. Tumigil sila sa paghihintay. Tinanggap nila ang katahimikan bilang sagot. Nagpatuloy silang maglingkod sa Diyos, ngunit walang inaasahang pagbabago sa bahaging yon. Natutunan nilang mamuhay kasama iyon. Ngunit may isang bagay na hindi nila nakikita. Habang sila ay sumusuko, ang Diyos ay naghahanda. Habang tila tapos na ang kanilang panahon, ang panahon ng Diyos ay nagsisimula pa lamang. At kapag ang himalang yon ay sa wakas dumating, hindi ito magiging isang huling sagot lamang. Ito ang magiging simula ng isang bagay na magbabago ng lahat. Sa araw na iyon, tila ganap na normal ang lahat. Ang templo ay sumusunod sa sagradong gawain nito. Ang usok ng insenso ay dahan-dahang umaangat, dinadala ang mga panalangin ng bayan bilang isang tahimik na simbolo ng pananampalataya. Sa labas, ang mga tao ay naghihintay na may paggalang. Walang kakaiba. Walang nagpapahiwatig na ang kasaysayan ay malapit ng magbago. Ngunit para kay Zacarias, hindi yon magiging isang pangkaraniwang araw. Sa dami ng mga pari, siya ay napili sa pamamagitan ng palabunutan upang pumasok ng mag-isa sa banal na lugar at maghandog ng insenso sa harap ng Diyos. Isang bihirang sandali. Marahil ang pinakamahalaga sa buong buhay niya. Pumasok siya. Iba ang kapaligiran. Mas malalim ang katahimikan. Ang bawat hakbang ay tila umaalingaunggaw. Para bang ang hindi nakikita ay mas malapit kaysa kailanman. At pagkatapos, nangyari ito. Walang babala. Walang paghahanda. May isang presensya na lumitaw. Sa kanang bahagi ng altar, may isang naroon. Isang anghel. Hindi ito imahinasyon. Hindi ito pakiramdam. Ito ay totoo. Mabilis na tumibok ang puso ni Zacarias. Sinakop siya ng takot. Sapagkat sa sandaling yon, alam niya, iyon ay hindi tao. Iyon ay sobrenatural. Sa loob ng napakatagal na panahon, tila malayo ang Diyos. Walang tinig. Walang pagpapakita. Katahimikan lamang. Ngunit ngayon, nabali ang katahimikan. At bago pa makapag-react si Zacarias, nagsalita ang anghel. Huwag kang matakot. Ngunit paano hindi matakot? Sapagkat sa sandaling yon, nagpasya ang langit na sumagot. Ang tinig ay hindi lamang tunog, ito ay may bigat. Ang iyong panalangin ay dininig. Sa isang sandali, nanatiling nakatigil si Zacarias, na parang nawala ang lahat sa paligid niya. Ang mga salitang yon ay tumama sa isang malalim na bahagi, isang bagay na matagal na niyang kinikimkim. Ngunit may isang tunggalian. Aling panalangin. Sa loob ng maraming taon, siya at si Isabel ay humiling ng isang anak. Nagpursigi sila. Naghintay. Nagtiwala. Hanggang sa lumipas ang panahon, at ang pag-asa ay nanghina. Ngayon, sa sandaling yon, hindi niya iyon hinihiling. Ginagawa lamang niya ang kanyang tungkulin. Naglilingkod. Ginagawa ang palagi niyang ginagawa. Ngunit nagpatuloy ang anghel. Magkakaanak si Isabel. Ang mga salitang yon ay hindi tumutugma sa realidad. Ang katandaan. Ang mga taon ng paghihintay. Ang imposibilidad na tinanggap na. Lahat ay nagtuturo sa kabaliktaran. Ngunit ang tinig ay walang iniwang puwang para sa pagdududa. Papangalanan mo siyang Juan. Hindi ito mungkahi. Ito ay desisyon. At pagkatapos, may mas malaki pang ipinahayag. Ang batang yon ay hindi magiging pangkaraniwan. Siya ay magiging dakila sa harap ng Diyos. Pospos na espiritu mula pa bago ipanganak. Magkakaroon siya ng malinaw na misyon. Ihanda ang daan para sa isang bagay na malapit nang mangyari. Isang bagay na mas dakila. Sa sandaling yon, naunawaan ni Zacarias. Hindi lamang ito tungkol sa kanya. Ngunit may isang problema. Ang maniwala sa sandaling yon ay tila impossible. At doon mismo, umabot ang tensyon sa pinakamakataong punto nito. Si Zacarias ay nakaharap sa isang bagay na lagi niyang pinaniniwalaan, ngunit hindi niya kailanman inakalang mararanasan.
Narinig niya ang bawat salita. Naramdaman niya ang bigat ng pangakong yon. Ngunit sa loob niya, may nag-alinlangan. Hindi ito paghihimagsik. Ito ay pagkapagod. Ang mga taon ng paghihintay ay humubog sa kanyang paraan ng paniniwala. Ang mga taon ng katahimikan ay nagpahina sa kanyang inaasahan. At ngayon, sa harap ng isang bagay na napaka-impossible, lumitaw ang pagdududa. Paano ako makaticheck dito? Ang tanong ay lumabas ng simple. Ngunit dala nito ang isang buong kasaysayan. At nagbago ang kapaligiran. Hindi sumagot ang anghel ng mga paliwanag. Hindi siya nangumbinse. Hindi siya nagbigay ng ebidensya. Sumagot siya ng may awtoridad. Ako si Gabriel. Sa sandaling yon, naging malinaw. Hindi ito isang pangkaraniwang pag-usap. Ito ay isang direktang mensahe mula sa langit. Ako ay isinugo upang makipag-usap sa iyo. At pagkatapos, may hindi inaasahan. Isang kahihinatnan. Hindi bilang parusa, kundi bilang tanda. Mananatili kang tahimik hanggang sa araw na ito ay mangyari. At kaagad, nangyari ito. Sinubukan ni Zacarias na magsalita. Walang lumabas. Walang salita. Walang tunog. Ang paring ginugol ang kanyang buhay sa pagpapahayag, ngayon ay ganap na pipi. At sa sandaling yon, napagtanto niya ang isang malalim na bagay. Kapag ang Diyos ay nagsasalita, hindi hinahadlangan ng pagdududa ang plano. Ngunit inilalantad nito ang puso. Nang lumabas si Zacarias mula sa templo, lumagpas na ang oras sa inaasahan. Sa labas, naghihintay ang mga tao, nababalisa. Ang katahimikan ay nagsimulang magdulot ng mga tanong. May hindi normal. Lahat na mata ay nakatuon sa kanya. Inaasahan nilang marinig ang huling pagpapala. Ang mga salitang palaging nagtatapos sa banal na sandaling yon. Ngunit sa pagkakataong ito, walang tinig. Binuksan niya ang kanyang bibig. Sinubukang magsalita. Sinubukang magpaliwanag. Katahimikan. Nagbago ang mga tingin. Pagkalito. Pagkamasisa. Isang uri ng takot. Nagsimulang gumalaw si Zacarias gamit ang mga kilos. Matindi ang kanyang galaw, halos desperado. Sinusubukan niyang ipahayag ang nangyari, ngunit walang mga salita upang ipaliwanag. At pagkatapos ay naunawaan nila. Nagkaroon siya ng isang pangitain. Ngunit walang nakakaalam kung ano. Walang nakakaalam kung ano ang sinabi. Walang ideya ang sinuman sa epekto ng tagpong yon. Umuwi siya na may dalang isang bagay na hindi niya may kwento. Isipin mo yon. Matanggap ang pinakamalaking sagot ng iyong buhay, at hindi mo ito may bahagi. Mabuhay ng isang himala, at hindi mo ito may larawan. Nang makita niya si Isabel, kinailangan niyang ipaliwanag ang lahat sa ibang paraan. Marahil sa pamamagitan ng pagsulat. Marahil sa pamamagitan ng mga kilos. Sinusubukang isalin ang sobrenatural sa isang bagay na maiintindihan. At kahit walang mga salita, may isang katiyakan na lumalago. May isang pambihirang bagay na kumikilos. At pagkatapos, nagsimulang mangyari ang impossible. Nabuntis si Isabel. Ngunit ang himalang John, nagsisimula pa lamang. Lumipas ang mga araw, at ang deti pangako lamang ay nagsimulang magkaroon ng anyo. Nararamdaman ni Isabel sa kanyang sariling katawan ang kumpirmasyon ng isang bagay na hindi may paliwanag ng mga salita. Bawat pagbabago, bawat senyales, bawat bagong pakiramdam, ay isang buhay na sagot na ang Diyos ay tunay na nagsalita. At pinagmamasdan ni Zacarias ang lahat, sa katahimikan. Ngunit ngayon, ang katahimikan yon ay may ibang kahulugan. Hindi na ito kawalan. Ito ay pagkatuto. Nang hindi makapagsalita, nagsimula siyang makakita sa ibang paraan. Bawat araw ay naging patunay na ang Diyos ay hindi nalilimitahan ng oras ng tao. Bawat linggo ay nagpapatibay na ang tila impossible, ay hindi kailanman lumabas sa banal na kontrol. Naunawaan din ito ni Isabel. Kaya sa loob ng isang panahon, nanatili siyang nakahiwalay. Hindi dahil sa hiya, kundi dahil sa paggalang. Iyon ay sagrado. Iyon ay natatangi. Iyon ay hindi maaring tratuhin bilang karaniwan. Samantala, ang mundo sa labas ay nananatiling pareho. Ang mga imperyo ay namumuno. Ang mga tao ay nagpapatuloy sa kanilang mga gawain. Ang buhay ay tila nagpapatuloy ng walang pagbabago. Ngunit sa loob ng bahay na iyon, nagbago ang lahat. May isang himala na lumalaki. At kasama nito, isang layunin. Sapagkat ang batang yon ay hindi darating lamang upang punan ang isang kawalan. Darating siya upang maghanda ng mga landas. At kapag dumating ang sandali, babaguhin na kanyang tinig ang lahat. At pagkatapos, dumating ang sandali. Pagkatapos ng mga buwang dala ang pangako, si Isabel ay nagsimulang mangana. Ang sandaling John na tila malayo, impossible, halos nakalimutan, ngayon ay totoo. Bawat sakit, bawat paghinga, bawat segundo ay may dalang bigat ng isang bagay na mas malaki kaysa sa karaniwang kapanganakan. Ito ang katuparan. At ipinanganak ang bata.
Sa sandaling yon, ang katahimikan ng mga taon ay nabasag ng isang tunog, buhay. Napuno ng galaw ang bahay. Nagsimulang dumating ang mga kapitbahay at kamag-anak. Mabilis na kumalat ang balita. Kilala ng lahat ang kuwento. Alam ng lahat ang tungkol sa edad, sa paghihintay, sa imposibilidad. At ngayon, nakikita nila ito sa kanilang sariling mga mata. Ginawa ng Diyos. At kapag ang Diyos ay gumagawa ng ganito, walang nananatiling walang pakialam. Ngunit may isa pang detalye. Isang detalyeng tila maliit, ngunit may dalang malalim na kahulugan. Ang pangalan. Sa ikawalong araw, dumating ang sandali ng pagtutuli. At kasama nito ang inaasahang pagsunod sa tradisyon. Dapat tanggapin ng bata ang pangalan ng ama. Iyon ang pamantayan. Iyon ang inaasahan. Iyon ang sigurado. Ngunit may isang bagay na malapit nang sumira dito. Maring ipinahayag ni Isabel. Papangalanan siyang Juan. At sa sandaling John, nagbago ang kapaligiran. Ang sumunod na katahimikan ay mabiga. Nagtagpo ang mga tingin. Nagsimulang umusbong ang mga bulungan. Para sa mga naroon, walang saysayon. Walang tradisyon na sumusuporta sa pagpiling yon. Walang kamag-anak na may ganoong pangalan. Walang lohika. Walang sinuman sa iyong pamilya ang may pangalang yon. Nagsimulang tumaas ang tensyon. Sapagkat hindi na lamang ito isang detalye, kundi isang desisyon na humahamon sa lahat ng karaniwan. At pagkatapos, bumaling ang lahat kay Zacarias. Kahit sa katahimikan, nasa kanya pa rin ang huling salita. Binigyan siya ng isang tabla. Ang kapaligiran ay nanatiling nakabitin. Lahat ay umaasang may itatama. Isang pagbabalik sa nakasanayan. Isang ginhawa para sa hindi komportableng sitwasyon. Ngunit ang kanyang gagawin ang magpapakita kung may tunay bang nagbago sa loob niya. Kinuha ni Zacarias ang tabla. Tiningnan ang bata. Tiningnan si Isabel. At sa mula, Juan ang kanyang pangalan. Walang pag-alinlangan. Walang duda. Hindi ito isang simpleng pagpili. Ito ay pagsunod. Sa sandaling yon, may isang hindi nakikitang bagay ang nagayos. Para bang ang kilos na iyon ay nagsara ng isang siklo na nagsimula sa templo. At pagkatapos, nangyari ito. Bumuka ang kanyang bibig. Nakawala ang kanyang dila. Pagkatapos ng mga buwang katahimikan, bumalik ang tinig. Ngunit hindi ito bumalik na karaniwan. At nang ito ay bumalik, hindi ito mahina. Ito ay parang isang pagputok. Para bang ang lahat ng katahimikan ay sabay-sabay na pinakawalan. Binuksan ni Zacarias ang kanyang bibig, at ang unang mga salita ay hindi paliwanag ni pagdadahilan, kundi pagsamba. Purihin ang Panginoon. Ang kapaligiran ay lumubog sa ganap na katahimikan. Hindi lamang ito isang taong nagsasalita, ito ay isang bagay na mas malaki na kumikilos sa sandaling yon. Ang mga salita ay may bigat, kasaysayan, autoridad. Para bang ang langit ay nagpapahayag sa pamamagitan niya. Nagsalita siya tungkol sa mga sinaunang pangako. Sa mga tipan na hindi kailanman nakalimutan. Sa isang Diyos na hindi kailanman iniwan ang kanyang bayan. At pagkatapos, tumingin siya sa bata. Nagbago muli ang kapaligiran. At ikaw, bata, pinigil ng lahat ang kanilang hininga. Tatawagin kang propeta ng kataas-taasan. Sa sandaling yon, naging malinaw ang lahat. Ang batang yon ay hindi lamang isang personal na himala. May dala siyang layunin. Maghanda ng daan. Gumising ng mga puso. Ipahayag na may darating na mas dakila. Higit na dakila. Ipinahayag ni Zacarias na magdadala siya ng liwanag sa mga nasa kadiliman, gagabay sa mga naliligaw, magbubukas ng mga landas kung saan walang direksyon. At sa sandaling yon, napagtanto ng lahat ng kwentong yon, ay hindi magtatapos doon. At ang mga salita ay patuloy na dumaloy, na para bang hinihintay nila ang sandaling yon sa buong panahon. Hindi lamang nagsasalita si Zacarias, siya ay naghahayag. Para bang nakikita niya lampas sa sandaling yon, lampas sa bahay na iyon, lampas sa henerasyong yon. Ang kanyang mga salita ay nagugnay ng mga sinaunang pangako sa isang hinaharap na nagsisimula ng mabuo sa harap nila. Dinalaw ng Diyos ang kanyang bayan. Ang pariralang yon ay may dalang mga saglo ng paghihintay na nabasag. Hindi lamang ito papuri. Ito ay isang pahayag. May nagbago. Natapos na ang katahimikan. Nagsalita siya tungkol sa pagtubos, sa paglaya, sa liwanag na sumisikat sa gitna ng kadiliman. At pagkatapos, muli siyang bumaling sa bata. Mauna ka sa Panginoon. Naging tahimik ang lahat. Sapagkat wala nang pagdududa ngayon. Ang batang yon ay hindi ang sentro ng kwento, kundi direktang tumuturo sa kanya. Maghahanda siya ng mga landas. Ayusin ang mga puso. Gigisingin ang isang buong henerasyon. At binabago nito ang lahat. Sapagkat ang himalang nakikita nila ay hindi ang huling hantungan. Ito ang simula. Ang simula ng isang bagay na lalampas sa mga pamilya,
mga tradisyon, at maging sa henerasyong yon. At sa sandaling yon, nagsimulang lumago ang isang katiyakan sa puso ng lahat. Kung yon pa lamang ay kahanga-hanga, ang susunod na darating ay imposibleng balewalain. Lumipas ang mga taon, at ang batang yon ay lumaki na malayo sa mga mausisang tingin na sumaksi sa kanyang kapanganakan. Si Juan Bautista ay hindi sumunod sa karaniwang landas. Hindi siya hinubog ng mga pamantayang panrelihiyon ng kanyang panahon. Hindi siya naghanap ng pagkilala. Lumaki siya sa katahimikan, sa isang lugar na kakaunti ang pipiliin. Ngunit doon mismo hinubog ang kanyang layunin. Sapagkat ang kanyang tinig ay hindi magiging karaniwan. Ito ay magiging tinig na gumigising. Tinig na humahamon. Tinig na sumisira sa katahimikan ng isang buong henerasyon. Samantala, nanatiling pareho ang mundo. Ang Imperyong Romano ay patuloy na namumuno. Ang mga pinunong panrelihiyon ay nagpapatuloy sa kanilang mga tradisyon. Ang mga tao ay patuloy na naghahanap ng mga sagot, nang hindi napapansin na mas malapit na ang mga ito kaysa sa kanilang inaakala. Lumalaki si Juan. At kasama niya, lumalaki ang misyon. Hindi niya sasabihin ang nais marinig ng mga tao. Sasabihin niya ang kailangang sabihin. Ang kanyang mensahe ay hindi magdadala ng agarang aliw, kundi tunay na pagbabago, pagsisisi, pagbabago, paghahanda. Sapagkat alam ni Juan, mula pa sa simula, hindi siya ang sentro. Siya ang tinig na nagtuturo, ang tinig na naghahanda, ang tinig na nagpapahayag. At kapag ang kanyang tinig ay sa wakas umalingaungaw sa ilang, maintindihan ng mundo na ang himalang yon ay hindi kailanman tungkol lamang sa kanya. At pagkatapos, nagbago ang tagpo. Ang batang ipinanganak mula sa isang himala ay naging tinig na hindi kayang balewalain. Si Juan Bautista ay lumitaw sa ilang, at ang kanyang mensahe ay hindi banayad, hindi comfortable. Hindi ito ang inaasahan ng mga tao na marinig. Ito ay direkta. Magsisi kayo. Ihanda ang daan. Ituwid ninyo ang inyong mga buhay. At may isang nakakagulat na nangyari. Nagsimulang makinig ang mga tao. Ang mga tao ay iniwan ang kanilang mga gawain, tumawid na malalayong distansya, hinarap ang init at kakulangan sa ginhawa, upang marinig lamang ang tinig na iyon. Hindi ito anyo. Hindi ito katayuan. Ito ay awtoridad. Isang bagay na iba. Isang bagay na totoo. Sapagkat kapag may itinatayo ang Diyos na may layunin, walang katahimikan ang makatatagal. Hindi naghahanap si Juan ng mga tagasunod. Hindi siya bumubuo ng katanyagan. Hindi siya nagsisikap na magpalugot. Itinuturo niya. Palaging itinuturo. May darating. At ang pariralang yon ay may dalang tensyon. Sino? Kailan? Paano? Nagsimulang lumago ang inaasahan. Nararamdaman ng bayan na may mangyayari na magbabago ng lahat. At alam ni Juan. Alam niyang hindi siya ang sentro. Alam niyang ang kanyang papel ay maghanda. Alam niyang papalapit na ang sandali. At pagkatapos, isang araw, nangyari ito. Sa gitna ng karamihan, may lumitaw. At sa sandaling John, nagbago ang lahat. Sa gitna ng napakaraming tao, naroon siya. Walang anunsyo. Walang tampok. Walang panlabas na palatandaan na makakaakit ng pansin. Ngunit nang tumingin si Juan Bautista, nalaman niya. Ang sandaling yon ay ang sandali. Lahat ng nagsimula sa isang pangako, lahat ng dumaan sa katahimikan, lahat ng lumago sa hindi nakikita, ay nasa harap na niyang gayon. At pagkatapos, ipinahayag ni Juan, narito ang kordero ng Diyos. Ang mga salitang yon ay hindi karaniwan. Ito ay paghahayag. Ito ang sagot sa lahat ng inihanda hanggang sa sandaling yon. Sapagkat ang himalang nagsimula sa kanyang kapanganakan, ay hindi kailanman tungkol sa kanya. Ito ay palaging tungkol kay Jesucristo. Ganap na naunawaan John ni Juan. Hindi niya sinubukang hawakan ang atensyon. Hindi niya sinubukang kontrolin ang lahat. Itinuro niya. At sa sandaling yon, may isang makapangyarihang bagay ang nangyari. Natagpuan ng inaasahan ang sagot. Natagpuan ng paghahanda ang layunin. Natagpuan ng simula ang hantungan. Nagkaroon ng kahulugan ang lahat ngayon. Ang anghel, ang katahimikan, ang pangako, ang kapanganakan, ang tinig sa ilang. Walang nasayang. Para bang ang buong kasaysayan ay nagtatagpo sa sandaling yon. At ang pinakakahanga-hanga, ay nagsimula ang lahat sa isang mag-asawa na naniniwalang tapos na ang kanilang kuwento. Ngunit may isang bagay pa na kailangang sabihin. Isang bagay na hindi lamang kabilang sa nakaraan, kundi direktang nagsasalita sa ngayon. At dito mismo, ang kuwentong ito ay tumitigil na maging tungkol lamang sa nakaraan, at nagsisimulang direktang magsalita sa iyo. Sapagkat ang himala ni Juan Bautista ay hindi nagsimula sa kapanganakan, nagsimula ito sa katahimikan. Nagsimula ito sa sandaling tila walang nangyayari.
Nagsimula ito nang hindi na umaasa sina Zacarias at Isabel. At marahil kilala mo ang lugar na iyon. Ang lugar kung saan tila walang sagot ang mga panalangin. Ang lugar kung saan lumilipas ang panahon at walang nagbabago. Ang lugar kung saan nagsisimulang mawala ang pag-asa. Ngunit ang kwentong ito ay naghahayag ng isang makapangyarihang katotohanan. Ang katahimikan ng Diyos ay hindi kailanman walang laman. Ito ay puno ng paghahanda. Ang bawat detalye na tila pagkaantala ay pag-ayos. Ang bawat sandali na tila kawalan ay pagtatayo. At nang magpasya ang Diyos na kumilos, walang sinuman ang makakapigil. Ang kapanganakan ni Juan ay hindi lamang isang hiwalay na himala. Ito ay anunsyo na ang Diyos ay muling kumikilos. Ito ang simula ng isang bagay na tumuturo kay Jesucristo. Ito ang patunay na walang pangako ang nakakalimutan. At binabago nito ang lahat. Sapagkat nangangahulugan ito na ang tila imposibleng gayon, ay maaring mismong lugar kung saan naghahanda ang Diyos na mas dakila. Kung nakausap ka na mensaheng ito, isulat mo dito sa mga komento. Ang Diyos ay hindi kailanman nakakalimot. At kung nais mong ipagpatuloy ang pagsubaybay sa paglalakbay na ito, mula sa mga unang palatandaan hanggang sa ganap na katuparan, mag-subscribe sa channel at ibahagi ang video na ito sa isang taong kailangang makarinig nito ngayon. Sapagkat ang himalang nagsimula sa katahimikan, ay patuloy pang nangyayari.